Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-45 umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong linggo ng Pentecostes. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Why
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ganap na binabago ng Espiritu Santo ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Pinapawi niya ang takot at binubuksan ang kanilang mga bibig upang ipahayag sa buong mundo ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Kristong ating Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa atin taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw na Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa nating wika tungkol sa mga kahangang-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka po ang Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoon Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila.
Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng pag-ibig, pagkakasundo at pagkakaisa na dapat nananahan sa lahat ng mananampalataya kay Kristong muling nabuhay. Ang Espiritong ito ang bumubuo at nagpapatatag sa simbahan bilang tunay na iisang katawan ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kaniya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusap. Kaibigan at patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong 7 kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes. Sabihin nyo nga po, Pentecostes. O sa Ingles ay Pentecost. Mula sa salitang Pente, no, hango sa wikang Griego ng kaulugan ay 50 araw. So 50 days pagkatapos ng muling mabuhay si Kristo. Yung pag-akyat ni Jesus sa langit nung nakaraang linggo, yun yung 40 days. No? Ang ascension ay ang ika-40 araw o 40 days. Ngayon naman, ang ika-50 araw na kung saan ating ginugunita ang pagsisimula o kapanganakan ng ating simbahan. So ito yung birthday ng simbahan. Kung kayan, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga biyaya. Pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo at ang kaloob ng Espiritu Santo ay mga kaloob o mga kakayanan na mayroon ang bawat isa sa atin. Kapag sinabi mong wala kang talento, kapag sinabi mong wala kang galing o husay, para bang minamalit mo ang Espiritu Santo o kaya naman sinasabi mong hindi ka pinagkalooban. Tandaan mo po, lahat tayo ay may tinanggap na kaloob mula sa Espiritu Santo. Pero tingnan din natin, no? Kasi mayroong dalawang uri ng Espiritu na patuloy na gumagala, patuloy na nagsisikap, no, na makapasok sa atin. Yung una, Espiritu Santo. Pangalawa, mag-ingat-ingat tayo kasi baka masamang espiritu ang atin pong sinusundan o sinusunod. Ngayon, tingnan natin, sabi po sa unang pagbasa, lumapag ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. So, yung apoy. Sa Ingles ng apoy ay fire. Sabihin nyo nga po, fire.
Tingnan natin ang salitang fire na hindi umaalis ang ating screen sa pinupuri ka namin. Yan. Spell fire. F-I-R-E. Fire. So, tingnan po natin. Letter F, I, faith. Sabi po ni Kristo, nung bago siya umakyat sa langit o habang umakyat sa langit, sabi niya, maghintay muna kayo sandali. Huwag kayong aalis hanggat hindi dumarating ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng buong katotohanan. At ang katotohanan ito ay ang ating sinasampalatayanan. Ang katotohanan, lahat ng sinabi, lahat ng itinuro ni Kristo, yan ang ating pananampalataya. Kaya ang dulot ng Espiritu Santo sa isang tumanggap at patuloy na tumatanggap nito, nagiging matatag sa kanyang pananampalataya at kahit kailan hindi ito basta-basta maililigaw ng ibang espiritu. Sabihin nyo nga ulit, faith. Kapag ang isang taong nagtataglay ng pananampalataya, ano ang susunod na mangyayari? Yung letter I ay inspiration. Mai-inspire. At dapat hindi lang ikaw ang nai-inspire, kundi dahil sa iyong pagsasalita, nakaka-inspire ka. Tingnan niyo yung katabi ninyo kung nakaka-inspire o nakakainis. Diba, no? Sabi sa unang pagbasa, nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, sila po ay nakapagsalita ng iba't ibang wika na naiintindihan ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar. So kung nakaka-inspire tayo o kaya gusto mong maka-inspire, tingnan mo din muna, nauunawaan ka ba? Naiintindihan ka ba? Kaya minsan, no, pag nagmimisa tayo, minsan talagang conscious din ako eh. Kasi pag nagsalita ba ako, yung mga nasa simbahan, nakakatulog ba? O sinasadya niyong matulog, no? Kasi kailangan ganun din eh. Kung pag nagsalita ba ang pare, nakaka-inspire ba ang pare o nakakangit-ngit, no? Nakakagigil dahil sa mga pinagsasabi at lalong-lalo na nakakawalang gana. Kaya tiyakin din natin, no? Kung sakali, halimbawa, kayong sa loob ng tahanan, kayong mag-asawa, kapag hindi kayo nagkakaintindihan sa inyong mga pinagsasabi, tumahimik muna kayo kasi baka masamang espiritu na yan. Kasi dapat, no, sabi nga, nauunawaan ang kanilang mga sinasabi. At kapag nauunawaan, nakaka-inspire. So yung magulang ba, pag nagsalita, nakaka-inspire sa mga anak? O yung mga anak ay gusto nilang umalis ng bahay kasi nakakarindi sa tenga? Next letter ay R. Reconciliation. Ang dulot ng Espiritu Santo ay pagkakaisa. Yung mga naghihiwa-hiwalay, pinag-iisa niya, nire-reconcile niya. Kaya yung maganda yung sinabi dito, no, na huwag niyong kalimutan, tayo ay binubuo ng iba't ibang bahagi, pero bumubuo sa iisang katawan. Iba't ibang bahagi, may iba't ibang ginagampanan. May iba't ibang mga tungkulin. O hindi pwedeng may nagmamabida. Na para bang siya lang ang magaling, siya lang ang nakakaalam ng lahat ng gagawin, kaya feeling niya dahil sa kanya, kaya nagiging successful.
Kung, di ba, ginamit yung katawan. May kamay, may paa, may ulo, may kung ano pang mga bahagi. Pero lahat ay nasa isang katawan. Kapag hindi nag-perform ang isa, kapag pumalpak ang isa, buong katawan apektado. Pero wag mong sosolohin. At wag kang bubukod o maghihiwalay na para bang kaya mo na ikaw lang. So, ang dulot ng Espiritu Santo, i-reconcile tayong lahat. Last letter ay E, empowerment. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At kapag tinanggap, nagkakaroon tayo ng kakayanan. Pinalalakas tayo, ini-empower tayo nito para makapagpatawad tayo sa mga taong nagkakasala sa atin. Diba? Sabi, ang patawarin ninyo dito sa lupa, pinatawad na sa langit. At isa din kakayanan, kapangyarihan natin, kapag hindi pinatawad dito sa lupa, hindi patatawarin sa langit. Pero gamitin natin sa tama yung kapangyarihan na mayroon tayo. Dahil kung hindi natin gagamitin sa mabuti, malamang masamang espiritu ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya sana sa linggong ito, sa tulong ng Espiritu Santo, at magdasal tayo sa Espiritu Santo. Hindi lang para sa simbahan, lalong-lalo na sa mga nasa gobyerno, mga nanunungkulan na ngayon nawawalan ang unity. Nagkakanya-kanya, hindi nagkakaintindihan, isang salita nga lang, pinagdidibatihan pa kasi hindi mahanap-hanap ang tunay na kahulugan ng mga salita. Kaya hindi makausad. Kaya kailangan natin marinig ang bawat panig para lumabas ang buong katotohanan. Mangyayari yan sa tulong lang ng Espiritu Santo. Hindi ibang Espiritu, kundi ang Espiritu Santo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itaas natin sa mapagmahal na Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating itutugon. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu sinapapalayon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa bawat pasyang ating gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod bayan, maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng tapat at mahusay sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas na matinding pagdurusa,
Makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong pinakikilos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin nawa sila sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika ng nagkakaisang diwa.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Hilda na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magkakaroon po tayo ng special collection para sa ongoing renovation programs ng ating parokya. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. At sa bahaging ito ay tinatawagan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa buong buwan ng Hunyo na mangyaring lumapit sa santuaryo para sa isang pagbabasbas. May mga wedding anniversary, walang napakasal ng June, walang mga June bride. Okay, sumuli po, ang paanyaya natin dito po sa ating parokya ay libre ang kasal. Kaya sa lahat po ng mga nagsasama, kahit yung mga kasal sa sibil, magpakasal po kayo sa simbahan. Kayo po ay Katoliko at ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Kapag kayo po ay namatay ng hindi kasal, ay nasa awa na lang talaga tayo ng Diyos kung makakapasok po sa langit ang mga mag-asawa dahil ang pagsasama ng hindi kasal ay kasalanan. Kaya sa mga kababaihan, tanungin nyo na yung mga lalaki kung yung inyong mga kinakasama. Yun pa rin po ang tawag doon, kinakasama. Hindi ka asawa, kundi kinakasama. Yun yung reality po. Kaya tanungin nyo na kung may balak pa ba yung lalaki na maghanap ng iba, kaya hindi ka mapakasalan. At yung mga lalaki naman, kung ang dahilan ninyo, pera pa rin, kahit kailang dalawa, pwede ko kayong ikasal dito sa altar. Kaya huwag nyo nang isipin yung mga bisita, pakain, kasi matagal na kayong nagsasama, yung basbas na lang ang kailangan ninyong hingin sa Diyos para mas maging nasa mabuti at tama ang inyong pagsasama. Asahan ko po kayo sa susunod na normally 1 buwan, 2 buwan preparations para ma-submit lahat ng mga requirements, then tuloy ang kasal. Pero pag-usapan niyo po mabuti ha. Kung hindi naman, mas mainam po na maging magkaibigan na lang kayo, wag na kayong magsama. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad
na pumuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa mga alagad, ikaw nawa ang tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya rin nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at nananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.